Lagi yan po ang tanong ko sa lahat na nagpaparinig, sa lahat na nag-open na naman ng sa social media. Ang lagi ko tanong, bakit hindi pa kayo tapos? Kung ang kaibigan nag-attempt yan, hayain na mag-attempt yan. Dapat nga mamatay na lang yan. May mga ganun po sila. Hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo nararanasan. And sana hindi nyo maranasan kasi sobrang hirap. Pinakang kahinaan ko, ipinablik niya. Doon po ako sobrang masaktan kasi sobra ko po siyang pinagkapatiwalaan. Ayoko malaman nila na sobrang hina ako kasi alam na nila yung kay mama, alam na nila yung sa harassment, alam na nila yung kay papa, alam na nila yung hirap ng buhay namin. Bakit yung kaisa-isa akong itinatago? Bakit in-open mo? Ang tanong ko ngayon is, may opportunity ba para mag-usap? Magkaroon ng closure yung issue nyo? Hi! Hello po! Kamusta? Hello po, Tony. Ikaw pala si For the Person. Opo. Ano yung naging For the Person? Kasi po nung pandemic, di ba po uso po ang TikTok, meron po Oo. akong pinapanood si Queen Durapo. Nag-for the person na po siya na nag-for the person. Ngayon, pag nag-vlog po ako, it's for the girl, a person. Doon na po nag-start na for the person na po ang pinangalan ko sa Kasi akin. una kitang narinig kay Alex. Ay, doon po. Sabi niya, alam mo ate, dapat kausapin mo si Forda. Pero ano talaga name mo? Krish Ann po. Krish Ann. Opo. Pero yun sa social media, doon lang naging For the Person. Person. Kailan ka nag-social media? Year 2021 po, nag-video ako ng oral communication. Inedit ko po yung mga bloopers, in-upload ko. Wow, is it trending? Doon na po nag-start. Tapos yun po, nag-forward na po ako. nag-viral? Opo, Yung nag-viral po mali-mali siya. mo? Opo, parang ngayon po ay nasa 24 million views po siya. Wow. Sabi ko, sa trend. Hindi, baka tuwan-tuwa sila kasi sa'yo sa Opo. mga mali-mali mo. Madami daw pong nakarelate kasi nga po online class, puro online ang pasa ng project. Tapos, first time natin namang mag-ganon, so puro mali-mali Opo, talaga pag mali-mali. first Ang time. hirap. Pero, paano mo describe yung buhay mo sa Mindoro? Lumaki po ako ng... Ay, naiyak na ganito ko nga. Sama ka. Ay, sorry po, mapapapulo ako. Kaya ka na. Okay, nagre-reminisce na tayo ng childhood. Opo, kasi po, 3 months old pa lang po ako. Umalis na po si mama. Nag-work na po siya abroad. So, parang all throughout my journey po, Wala kang nanay. po akong nanay. Ang kasama ko lang po si papa, yung lola ko, tas yung mga kapatid ko po. So, nung nagkamuang ka, wala kang nakagisnan na nanay. Wala po talaga. Paano yung relationship mo sa mama mo yung time na yun? Nung ako po ay hindi pa ganun pong aware sa mga nangyayari, wala po akong pakialam. Parang okay lang. Nasanay Wala ka akong na eh. nanay, okay lang. Hindi siya big deal sa akin. Pero nung lumalaki-laki na po ako, doon ko nare-realize na parang ang unfair. Tapos nafe-feel ko na yung inggit na, ba't sila may nanay sila? Feeling ko po ang selfish ng nanay ko noon. Na, bakit kasi dyan mo pinili magtrabaho? Pwede namang sa Pilipinas. Hindi naman po ako aware noon na ang liit-liit ng kita dito sa Pilipinas. Pag may family day, ako wala. Kompleto. Ang kasama ko lang po, tita ko. Ganun po. Tapos pag may mga awards ako, ang pumupunta, tita ko, lola ko. So, ganun po. Ganun yung journey po nung wala yung nanay ko. So, paano yung nakausap mo na yung nanay mo sa Abroad cellphone or nakapag-video ba kayo? Nung una-una po, parang nagsasabi lang po papa ko, sabi ng mama mo, miss you daw, ganyan-ganyan. Text lang po wala pa lang pong video call nun. Tapos, nung ako po nagka-cellphone, doon na po kami nag-start na may mga video call. Pero, year 2007 po, umuwi po kasi siya kasi po nakulong siya sa Korea. So nag-TNT po siya, nakulong siya. Pinauwi siya po 2007. Tapos doon po kami magkakapatid lahat. Tumigil po kami sa pag-aaral. Tapos year 2010 po, nakabalik siya ng abroad. Pero Morocco na po, domestic helper na po siya. Parang ilang taon nyo lang nakasama nanay niyo? Actually, Ate Tony, 2007 siya umuwi. Pero siguro mga 2 days lang siya sa bahay. Kasi po, sa Manila siya ay aasikaso yung mga papeles niya. Ayaw din po kasi niyang umuwi ng Mindoro kasi meron siyang pinagkakautangan. So ayun po, nung umuwi po siya noong 2007, parang wala lang sa akin. Sabi, baby, nandiyan si mama. Sabi ko, nandiyan si mama. Uwi po ako, uwi. Pagka-uwi ko, kinis niya lang ako. Tapos wala na, natulog na po ako. Tapos madaling araw, naramdaman ko, humalik po siya sa akin. Tapos sabi niya, baby, aalis na ako. Tapos umiyak lang po ako nun. Sabi ko, okay, alis na ulit siya.
Wala lang po sa akin. Hindi, paano yung unang pagkikita nyo? Kasi 3 months old ka nung iniwanan ka ng Opo. nanay mo eh. Paano nung nakita ka niya? Wala, hinag niya lang po ako, hug. Pero ako parang normal lang, si mama nandyan. Pero parang nakaset na po sa utak ko na, alis din naman to. Kasi nga po, wala naman po kaming deep na pagmamahalan pa. Relationship. Kaya po sabi ko, nandiyan si mama. Parang mas excited pa nga po ako sa chocolate eh. Parang mas excited pa po ako sa pasalubong niya kaysa sa kanya. Tapos kinamadaling arawan po, baby, alis na ako, kumis. Tumulo lang yung luha ko na, okay, alis na ulit siya. Ang sunod ko na pong kita sa kanya noon, 2014. From 2007 to 2014. 7 years uli. Opo. O, paano nung bumalik siya? Nung bumalik po siya, siyempre po, ako 14 years old na po ako noon. Sabi, may utak-utak na. Sabi ko, andiyan si mama. So, pasalubong, masaya ako. Doon na po kami nagka-banding. Parang doon na po, 2014 po nag-start na, nalalove ko na siya. Nagigets ko na. So, ayun po, 2014, kinuha niya po kami sa Mindoro, nagpasyal kami sa Manila. Doon na po okay, mas nagigets ko na kung bakit umalis siya. And may reason naman yan. Bumabalik naman po siya. Bumabawi naman po siya kahit papaano. So, naging okay yung relationship Naging ninyo? okay po. Pero kasi a big part of your whole life, walang naging nanay sa buhay mo, walang tumayo na mother. So may time sa buhay mo na walang nag-protect sa'yo. Kasi nabasa ko yung story mo na may nag-take advantage sa'yo nung bata ka. Opo. Na-share mo ba yan? Hindi pa. Na-share ko lang po siya sa isang parang open mic, something ganun. Pero yun nga po, nung bata po ako, na-experience ko pong sexual harassment, parang ganun. Tas Galing sa daong, kumbaga po, Malapit. Malapit din po. ilang taong ka nun? 12 years old po ako nun. So alam mo na, mali. Opo, mali po talaga. Parang nanigas po ako nun eh. Doon ko po nagets yung mga tao na wala kang magawa. Naninigas. Nanigas lang po ako na nagganyan lang po ako nun. Sabi ko, wala akong magawa. Kailan nangyari yun sa'yo? Ano ang nangyayari nun? Mag-isa ka ba sa bahay? Or... Opo, mag-isa lang po. Hindi po. Linggo po yun eh. Laban yun ni Pacquiao, tanda ko po. Umupo po ako, tapos lumapit po siya. Tinanong niya kung gusto ko daw po ng 20 pesos. Tapos ginawa niya na po kinapitan niya na po yung aking... Private parts? Opo. Tapos ako, nakaganyan lang ako. Ayun, doon na po nagsimula. Pagka ganun, nagli-leave yun ng trauma sa bata. Dadalhin yun ng bata. May pinagsabihan ka ba after nun? Wala pa po muna. Kasi natatakot po ako eh. Kasi po ang bili niya, wag mong ipagsasabi. Kasi pag ganun ka bata, tapos naka-experience ng ganung klaseng abuse, physical, tapos may threat pa, tinakot pa, hindi kaya iproseso ng isang bata yung ganung klaseng traumatic experience. So, paano yun naka-affect sa'yo? Nagkaroon po ako ng trauma sa lalaki. And kaya din po, naging member ako ng LGBTQI plus community. Kasi po, NBSB ako, Ate Tony. NBSB po talaga ako. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Ayun po. Pero nagka-girlfriend na po ako. Yun ang naging effect kasi something was stolen from you, yung innocence mo na yun. So wala kang sinabihan sa kamag-anak, wala kang pinagsumbungan, kahit sino. Wala po. Mga kaibigan ko lang po. Nung medyo umiedad-edad po. Ano sabi ng mga kaibigan mo? Actually po, di ba wala naman po akong plano na sabihin sa kanila. Pero ang dami po kasi nanguhusga sa akin na, tomboy ka, sayang ka. Keme-keme tomboy lang yan. So doon ko po na hindi nyo kasi naiintindihan yung naranasan ko. Dumating din po sa point na nahusgahan ako ng advisor ko po na, bakit ka tomboy? Sayang ka. Ganda-ganda mo ba? May mga ganun po sila. So sabi ko, hindi po ito. Hindi po ako sayang. May rason kasi kung bakit ako ganito. Tapos inopen ko po sa kanila. Doon nila naiintindihan. Kaya po hindi po ako nahihiyang i-share tong experience ko na to. Kasi doon ako namulat na, doon mas maiintindihan ng mga tao yung pinagdaanan mo. Kaya doon napapasabi sila na, kaya pala, di kayo naiintindihan na namin. Isang beses lang ba nangyari yun? O marami? Hindi po. Maraming beses? Yung sumunod na beses na ginawa sa'yo, hindi ka tumakbo, hindi ka Hindi po. humingi ng tulong? Hindi po. Kasi madaling araw po. Tulog po ako. Tulugan na lang. Kung aray tulog. Opo. Kung kailan yung pinaka-vulnerable ka, tsaka yung parang walang laban, doon nangyayari. Walang ever